Patuloy na nararanasan ng mga tindero at consumer ang mataas na presyo ng gulay at isda. Pumalo kasi sa 2.9% ang inflation rate nitong Enero, kapareho sa naitala noong December 2024. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Hinay-hinay muna sa pagbebenta ng ulam na maraming rekadong gulay, partikular na ang kamatis, ang ilan sa mga karinderya sa palengke sa Kamaynilaan. May kamahalan pa rin kasi ang presyo ng mga to. Sobrang mahal ng kamatis. Kasi 280 magsisigang ka, magkano na yung mahal din ng baboy. Mataas din ng baboy. Kaya pag ganyan, nag-a-alternate kami ng luto. Mahal po yung kamatis, nililes namin ng more on sibuyas at saka yung sibuyas na mga leeks. Ito rin ang napapansin ng ilang mga nagtitinda ng gulay. Sobrang mahal po kasi ng kamatis. Almost lahat ng mga bumibili, pira-piraso. Yung iba hindi na gumagamit, bumibili kasi sobrang mahal. Bihira pa rin makakita ng gulunggong na kahit ilang piraso lang, pumapalo na sa 100 piso ang kada kilo. Meron din po naghahanap, ay kaso talagang wala eh. Wala silang makuha dahil nag-ano na lang sila sa tilapia, bangus, gano'n. Ang nararanasang pagmamahal ng mga gulay at isda, sinegundahan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Pumalo kasi sa 2.9% ang inflation nitong Enero. Ito ay ang mabilis na pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa, bunsod ng iba't ibang dahilan. Kapareho niyan ang inflation rate na naitala noong December 2024 pero bahagyang mas mataas kumpara noong Enero noong nakaraang taon. Ayon sa PSA, nakadagdag sa bilis ng pagtaas ng inflation ang presyo ng kamatis, ibang gulay, karne at isda, partikular na ang galunggong. Ito pa yung effect talaga ng typhoon sa vegetables. No? Alam naman natin na pag may bagyo and we had a lot of storm kasi nung last year, talagang may impact yan sa vegetables. Hindi siya unique in terms of increase, although ito mataas talaga, but talagang ganun yung effect niya. Patuloy na tinitignan naman ang magiging paggalaw ng mga presyo sa ikalawang buwan ng unang quarter ng 2025. So pag nakita namin yung direction ng ibang items like meat, fish, and vegetables, after week 2, we will have a better picture for the inflation rates sa buwan ng Pebrero. Samantala, bumagal naman ang pagmahal ng kuryente, tubig at LPG. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, ang anilay steady inflation nitong Enero ay nangangahulugang positibong indikasyon ng mga pagsisikap ng pamahalaan na kontrolin ang presyo ng mga bilihin. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.